Sa tala ng National Nutrition Council, 3 sa bawat 10 batang Pilipino ang kulang sa nutrisyon. Pero mapababa ang bilang na yan. Isang kakaibang plato ang ipinamimigay ng isang grupo para raw ganahan sa pagkain ng mga bata. May report si Haji Rieta. Lampayatot ang tukso kay Micaela ng mga kalaro niya noon dahil maliit at lagi raw natutumba sa habulan. Pero simula nang gumamit ng makulay na platong ito, tila gumana siyang kumain at gumanda ang kanyang katawan. Ikaw ba masaya ka ba na nung gumanda na yung katawan mo? Opo. Bakit? Hindi ka na tinutokso na payatot noon? Hindi na po. Junk foods naman ang paborito noon ni Ronel, 10 taong gulang. Ito raw halos ang kinakain niya sa buong araw. Hirap daw siyang pakainin noon. Talagang ting-ting. Payat talaga. Sabi ko, wag na magja-junk food kasi papayat ka tapos magkakaroon ka na yung worm sa tiyan. Sabi ko yan. Ilan lamang sila sa di bababa sa 30 batang binigyan ng kakaibang platong ito sa Barangay San Vicente sa Quezon City. Iba't ibang kulay at animoy laruan. Ang nakaisip nito, si Francis Karunungan, estudyante ng UP Diliman. September 2012 nang simulan nilang programang ito at halos 1 taon nang nakakaraan, ang mga bata naging malusog na raw at maganang kumain. Alam ng mga nanay na yung mga food pyramid, alam nila yung Go Grow Glow Foods na alam natin, pero hindi nila magawa yun sa isang concrete na paraan. So, naisip namin, paano natin to papadaliin? Paano namin sila tuturuan na magkaroon ng bagong ugali? So naisip namin yung plato bilang ito talaga yung ginagamit na pagpapakain ng mga nanay, sila naglalagay ng pagkain doon. Sa plato nakalagay kung anong masustansyang dapat kainin ni Micaela at Ronel, gaya ng isda, karne, gulay, prutas at kanin. Ayon sa National Nutrition Council, problema pa rin sa Pilipinas ang malnutrisyon. Sa katunayan, 3 sa 10 batang Pilipino edad 6 hanggang 10 o 2.7 million ay underweight o malnourished. Nakaka-alarma siya kasi meron tayong tinatawag na Millennium Development Goals na gusto nating i-reduce yung extreme poverty at saka hunger sa Philippines. So ngayon, isa sa mga indicator nun ay yung mapababa yung bilang ng mga underweight sa bansa. Kadalasan sa mga depressed area gaya dito, mas maraming naitatalang kaso ng malnutrisyon. Ayon sa National Nutrition Council, base na din daw sa pag-aaral ng World Health Organization. Dahil mataas pa rin ang kasong ito sa bansa, puspusan niya ang ginagawa ng pag-aaral nang sa ganoon ay masolusyonan nito. Kung kulang yung kinikita, walang kakayahan ng isang pamilya o yung isang head of the family na tugunan yung pangangailangan ng kanyang mga anak. At kasabay ng kampanya ng gobyerno para mapababa ang bilang ng mga malnourished sa bansa. Sa mga platong ito natututunan ni Micaela at Ronel ang kahalagahan ng masustansyang pagkain. Yung gulay na rin po. Bakit? Kasi po masarap kumain din ng gulay. Ano ba yung ibibigay sa'yo ng gulay? Mga pampatalino rin po. Haji Rieta, GMA News. Abangan